Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Maging pa konti-konti, okay na yan. Basta sama-sama tayo mga boss. Nagka-interest lang ako dito eh. Ha? Bagong Pilipinas. Sabi. Bayad po kaya muna ng estate tax. Tungkol ito sa ano eh. Kay Idol Christian Isguera ho ito. Magdadagdag lang ho tayo ng reaksyon dito. Sa reaksyon ni Idol, no? Pakinggan natin siya. Nabasa niyo na ba? O nadinig niyo na ba yung hymno na yan? Yung Bagong Pilipinas. Okay? I'd like to talk about this from the perspective of branding. Okay? Kasi actually, pag binasa niyo yung yung mismong Bagong Pilipinas hymn, okay? Pag binasa niyo siya, maganda yung sinasabi eh. Diba? Tingnan niyo. Who would argue with this, for instance? Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Diba? Anong mali ron? Tayo ay magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Solidarity for a common good, or common cause. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Again, what's Kids, Woody or Bud? with that? Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Yung iayos daw, yung dapat ayusin. Ano ba yung dapat ayusin? Dapat yata i-specify nila, no? Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti, at nang guminhawa tayo. Pagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Again, who would or can argue with? Ito yung bagong kanta. May bago kong kanta. May bago pa tayong panatang mga bayan. Dagdag. Masahaba ho yung flag ceremony natin. At nire-require ho yan eh. Siguro nakarating naman sa inyo. Ewan ko kung ano naiisip nito sa dami ho ng problema ng Pilipinas, no? Tuloy, Idol. With that. Walang mali ron, di ba? Wala. Okay. So in terms of the message, at least on paper, superficially, it's very difficult to argue with the content, with the message of Bagong Pilipinas, o yung tinatawag na panahon na ng pagbabago. Question, kailangan ba yung isama sa flag ceremony ng mga ahensya ng gobyerno sa ehekutibo? Kasama na po dyan yung mga state universities and colleges. Totoo yung observation ng marami, no? Napakahaba na ng flag ceremony natin, dadagdagan pa. Tsaka hindi pa ba sapat yung current content ng ating flag ceremonies? Diba? Hindi pa ba sapat yung Panata Makabayan? Hindi pa ba sapat, for instance, yung ating lupang hinirang? Kasi, hindi natin, kahit it's very difficult to argue with the contents of this Bagong Lipunan hymn and of course this Bagong Lipunan pledge. Hindi mo pwedeng ialis yan, hindi mo pwedeng putulin, o hindi mo pwedeng i-ignore yung kanyang umbilical cord doon sa bagong lipunan propaganda ng ama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, yung dating diktador. Okay? Maganda rin naman yung sinasabi ng bagong lipunan, di ba? Pero you have to read the context of such propaganda messages, or you have to learn to understand better the context of such narratives or campaigns. Alam natin yung mga masamang naidulot ng administrasyon na yon, at hindi natin maiaalis na meron siyang umbilical cord dito sa ipinupush na brand and narrative nitong kanyang anak. Of course, we're not saying na this second Marcos administration would be as dark as the father's administration. Pero importante po kasi rito, naranasan niyo na ba yung mag-lecture sa inyong mga anak? Na ito yung dapat gawin. May mga guro dito, di ba? Ito dapat yung ginagawa natin. Pero, while that can be effective in terms of indoctrinating people, hindi ba mas epektibong paraan para
ma-inspire sila na gawin yung tama o yung dapat gawin sa pamamagitan ng tinatawag na modeling or setting a good example. Okay? Sa Catholic faith, ang tawag po dyan, witnessing. Diba? Hindi pwedeng sinasabi mo lang na dapat tayo maging honest people. Dapat tayo people with integrity. You have to live those values that you're propagating. So dito, for instance, ang dali kasing gumawa ng hymno na ganito, no? Ang daling gumawa ng branding. Actually, codified na nga, di ba? Nakalagay na nga sa isang libro or pamphlet yung Bagong Pilipinas narrative ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero silipin nyo, no? Siguro naman it's fair to assess his administration now dahil 2022 pa po siya namuno. Tingnan nyo mabuti. For instance, gaano kalawak na yung mga reform na nakikita natin since naupo siya sa pwesto. Pangalawa, mababago mo ba yung Pilipinas kung yung mga sistema, struktura, personalidad, umaabuso sa Pilipino for so long still remains. We're not saying na President Marcos will and can solve all the structural and systemic problems that we have been facing for so long. My point is, are you seeing any concrete effort on his part to actually walk the talk? Kasi madaling sabihin, magbago, panahon na ng pagbabago sa Pilipinas. Ito na example no? Ito lang. Huwag na tayong lumayo sa issue, no? Kung gusto natin ng pagbabago, Mr. President, sana po bayaran niyo po yung estate tax niyo na hindi niyo po binabayaran. Final and executory na. Dinidispute. Talaga si Idol Christian Esguerra, Ito mga dapat maging senador, Di ba? Ito pa rin yung computation. Kung ordinaryong mamayan po ba yung sinisingil ng ganyang buwis, pwede rin po ba siyang mag-delay ng pagbabayad? Katulad ninyo. Nagagawa niyo po yan dahil kayo po yung nasa kapangyarihan. So kung gusto niyo pag-usapan yung pagbabago, simulan po natin sa inyo. Number 2. Ano po isa sa mga pumipigil sa kaunlaran ng Pilipinas? Yung napakatatabang political dynasties. Meron na po pag-aaral dati ang Ateneo. Sinasabi, merong direct lang, merong relasyon. Yung gaano kataba ang political dynasty sa isang lugar doon sa kahirapan nararanasan noong lugar na iyon. Ang tanong, tingnan niyo mismo, Pamilya Marcos, ilan sa kanila nasa posisyon? Hindi ba pwedeng ipaubaya ang posisyon doon sa ibang tao na siguro mas deserving? It's something very personal to them. Yung kailang hawakan mo isang katutak na pwesto. And honestly, Idol, baka naman talagang sila. Napakasipag nilang maging public servant. Diyos ko. Tuloy. Siyanik pa nga ng ganung perspective dahil iniisip siguro na iba, talagang we can do a lot of good things for our people at sila yung nagdedemand na nandito kami. Again, setting a good example. Kung talagang gusto natin ng pagbabago sa Pilipinas, why don't we start it from within, from our family? Siguro, i-temper natin yung ating greed for power. But baka naman pwedeng isa o hanggang dalawa na lang po muna yung papatakbuhin natin sa eleksyon mula sa isang pamilya kahit wala pong enabling law para sa political dynasties. Dahil nakasaad po yan sa konstitusyon na as a state principle, pinagbabawal po yung political dynasties. Diba? Ano pa po yung pangatlo? Okay. Kung talagang gusto natin ng pagbabago ng sa Pilipinas, bakit hindi po natin papanagutin, mahal na Pangulo, yung mga nagkasala sa mga Pilipino, lalo doon sa mga walang kalaban-laban na biktima ng drug war noong nakaraang administrasyon. Kasi miski pakantahin niyo po kami ng bagong Pilipinas, kung tinotolerate pa rin po natin yung mga galawang berdugo noong nakaraan, kung on principle, pipigilin niyo pa rin po yung pagpasok ng ICC at hindi niyo po pinapapanagot yung mga dapat managot doon sa sangkatutak na pinagpapatay ng nakaraang administrasyon, naglolokohan po tayo dito sa bagong Pilipinas na ito. Mismo. Kung kayo po mismo,
lip service lang yung pagpapromote ng human rights at hindi po natin ginagawang konkreto sa pamamagitan ng polisiya, naglolokohan po tayo. Diba? Of course, maganda po yung ginagawa nyo when it comes to your policy toward China. Hindi po kayo nagpapaapi. Laging merong diplomatic protest. Maanghang at matatapang yung mga sinasabi nyo doon sa ginagawang pambababoy sa atin ng China. Tama po yun. Dahil yung pinaritan nyo, sobrang sip-sip, sobrang himod sa China. So in that respect, okay po yun. Okay? Last, marami pa akong gusto sabihin when it comes to walking the talk dito sa Bagong Pilipinas slogan, him and pledge na ito. Okay. Yung tinatawag nating rent seeking, yung tinatawag nating regulatory capture. Okay? Kung saan yung malalaking interest, mga dambuhalang negosyante, yung nagko-control sa ating mga politiko, yung matindi impluensya doon sa mga ahensya na dapat nagre-regulate ng ilang industriya. Ano po ba yung ginagawa natin para mapigilan yan? Ano po ba yung ginagawa natin para mas mapatalino yung mga pinipili ng mga botante? Para hindi naman tayo laging in-exploit na lang na may pera. Para mas mapababa siguro yung cost ng pagtakbo sa eleksyon para hindi lang puro kayo-kayo yung nakakatakbo. Ano bang ginagawa natin dyan? Wala. Diba? Kasi again, it's very difficult to argue with the contents of the Bagong Pilipinas Hymn and Pledge. Wala pong masama dyan. Ang problema, dapat po isabuhay ito ng mga mismong nagsasabi sa amin, sa ating lahat, na gawin natin ito. Bigyan na ho tayo ng dagdag reaction dyan kay Idol Christian Esguerra, no? Bagong Pilipinas, him. Meron din Bagong Pilipinas pledge. Ha? Ano ba na bago? Walang problema yan eh. Pero, alam nyo, sa dami, ilang presidente ho na upo eh. Hindi ho pinakialaman yan lupang hinirang sa kayang tawag dito, panatang makabayan. Ngayon may bago. Bali may bagong hymns ng lupang hinirang at saka bagong panatang makabayan. No? His Excellency naman. Pwede yan. Kung talagang nabago na Pilipinas. Isang tambakang pogo rito, 400. Na nagpapahirap dito sa pinapasok ni Digong. West Philippine Sea. Mga driver na babaguhin ninyo yung modernization, jeepney modernization. Yan ba ang bagong Pilipinas? Pwede siguro kung nanalo tayo sa papel eh. Sa dahig, di ba? Pero doon lang wala na eh. Hanggang ngayon kawawa yung tapos bagong Pilipinas. Tama si Christian Esguerra, si Idol eh. Oh, napanagot mo na ba yung mga Duterte? Bagong Pilipinas. Yung Deputy Secretary, ang dami na nagsasabi na hindi ang karapat-dapat dyan na ini-appoint mo. Bagong Pilipinas. His Excellency LLNC naman. Huwag yan. Tsaka yung ginawa na yan, siguro pinagkagasosan pa yan kung sino sumulat niyan. Ha? Kung sino nag-isip niyan. Oh. Magkano ba mga ginagastos sa mga logo-logo? Oh. Na ginagawa, libo-libo. Logo ng Pagcor, ilang milyon. Logo na naman itong Bagong Pilipinas. Milyon na naman siguro yan. Ha? Grabe. Ang korupsyon, His Excellency, ang korupsyon, yun ang anong nabago ba sa Pilipinas, mga boss? Tanong ko kayo, mga friend. Mga Rocky Warriors dito. Kukunti naman mo tayo, okay lang. Basta kulab tayo araw-araw. Tanong ko sa inyo, ano ba nabago? 22,000 subscriber ko mahigit eh. O diba? 700. O sige, marami-rami rin yan. O, basta tayo, bunyog tayo mga boss ha.
Oh, si Atty. Toto Kausing nagwawala. Oo, Diyos. Sana i-guide ka ni Lord, Atty. Toto Kausing. Oo, napanood kita kanina, talagang galit na galit ka doon sa mga tiwaling mga public servant ng Pogo. Ha? Panginoon, ewan ko kung ano na bago. Ha? Matangin mo, maisip mo yan, ang daming pwedeng pahuli mo muna si Kibuloy. Papasukin mo ICC. Panagutin mo yung mga nagkasala para saka pwede mo sabihin bago na yung Pilipinas. Hanggang Mariusep po. Diyos ko. Yan bang bagong hymn ng bagong Pilipinas na yan makakabawa sa gutom ng mga Pilipino sa problema sa Pilipinas? Hindi. Ha? Walang walang epekto sa kahirapan ng mga Pilipino. Oh. Lugmok na sa utang, bagong Pilipinas pa. Ewan ko sa'yo. No? Mga boss. Kawawa si Juan de la Cruz talaga, mga friend. Oo. Yun siguro, bagong Pilipinas, bagong utang, at saka yun, may bagong Senate building. 8 billion. Ngayon, 23 billion. Ang naging putik yan. Bakit? Ano ba? Luma ba yung ang tagal na ng Senado? Ngayon naisip nyo palitan yung Senate building? Bakit? Tumutulo ba yung bubong doon? Binabaha ba yung lugar? Hindi na ba malamig ang aircon? Hindi na ba masarap ang kinakain doon sa Senate building para magpalit kayo ng... At ang hinihiling susunod, yung ito si Garcia. Kailangan daw, may sarili rin daw Comelec. May sarili na rin daw building yung Comelec. Kasi nangungupahan lang daw Kawawa naman pala yung Comelec, nangungupahan lang daw doon sa Palasyo Gobernador ba yun? Oo. Putik yan. Samantalang yung mga anak ng puto, ang daming mga nakatira sa silong ng tulay, mga nasa low-cost housing, mga Pilipino naghihirap. Tapos Senate building pa, ano yun? Yan ang bago. Bago Senate building, pwede no, ganun ba yun? Mga boss, parang wala akong at pupuntahan to. Oo. Wala. Sana aasan lang talaga po tayo sa milagro. Oo. Wala akong wala akong rin. Kayo ba may nakikita kayo na pwedeng maging direksyon nito? Oo. Oo. Yung Pogo. Galit na galit si Atty. Toto Kausing. Oo. Mukhang yung sa Porac pati si Gloria Macapagal Arroyo tinitira niya. Gloria Macapagal Arroyo, yung mayor ng Porac, Lito Lapid, at higit sa lahat yung Michael Yang, tapos yung Pineda, Bong Pineda. Talaga naman mga drug lord. Mga gambling lord yan waiting lord nga yan, di ba? O, di ba? Talagang janunaan Panginoon. Kawawa. Tapos bagong Pilipinas. yung hymn ng bagong Pilipinas. Yan ang pinag-uusapan ngayon nila Ronald Llamas, lahat Oo. Panginoon. Ay. Mag-collab na po tayo. Magaganda ho yung comments nyo sa vlog ko Oo. Yung mga mangingisda, tinataboy nung hindi na mga incheck. Ito na mga jeepney driver, tinataboy din ng mismong gobyerno. Gusto nga baguhin ang i-modernize yung dating jeep. Bagong Pilipinas ba yun? Bagong pahirap yun. Sa totoo lang, sa mga
Kawawang mga driver, no? Mantakin yung Senate building, ano? 8.9 billion, ngayon 23 billion. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Paano nangyari yun? Oo, wala akong habag tong mga politiko na to sa kaban ng bayan. Sa totoo lang, mga boss, wala. Wala akong kaawa-awa. Oo. Ito sigurado, yung iniwang utang nito si Digong, baka mas lumagpas pa eh. Itong darating nito. Higit na eh, malaki na tinilagpas eh. O hindi mo mababawasan yan, madadagdagan pa. No? Tsaka yun yung natawag na asa na. Yung maharlikapan, asa na. May nangyayari na ba? Wala. Yung mga pledges na pinunta, maraming pledge na sinasabi, si Excellency, wala rin mo yata eh. Puro pledges pa rin hanggang ngayon eh, no? Eh, sino naman i-invest dito sa ganitong klaseng ewan? Ha? Si Digong lang, hindi pa. Antakin mo, Senado, si Kongreso. Ha? Full respect. Hindi maipatawag si Digong. Senado, wala rin. Ano? Yung nag-serve ng arrest warrant, binomba lang ng tubig. Wala ho talaga. Ang inaantay na lang ho natin talaga, ICC kung irirespeto nitong gobyerno ni Marcos. Pag hindi, tabla-tabla na. Kalat ni Baya, shout out. Mabilis na gwapo. Ano to? Mabilis na gwapo pa. Saan ka pa? Si Kabayo. O naman. Sumagot tuloy si Alberto Olaer. Karoke, kung tama ako, ang bagay maging presidente ng Pilipinas ay si ex-Senator Antonio Trillanes. May karanasan na sa politika at matapang, isa siyang dating sundalo. Ano sa tingin nyo, Karoke? Sangayon ako sa iyo. Kaso tatakbo raw mayor eh. Oo. Ay Lord. Simple lang naman eh. Di ba mga friend? Tignan nyo lang yung track record ng mga tumatakbo. Tama na yung katangahan. Sus Mariosep, oo. Ito. Pag lumusot si Boom Tarat-Tarat at saka si Ipe, tabla-tabla na tayo. Maghahanap na rin ho ako ng ibang content. Sa kakasawa. Oo, nakakasawa. Oo. Nakakasawa po. Oo. Mag-iisip po ako ng ibang content. Totoo. Pag lumusot si Boom Tarat-Tarat at saka si Ipe, mag-iisip na ako. Ha? Kalat ni Baya, oh. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat. Magpakabait ka palagi. Oh, shout out, Akira. Ano ba nangyari? Jeff Ramos nak, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi ni anak Jeff po. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Karoke. Tirahin mo ng pailalim, Karoke. Kalabanat. Hello, Mama. Okay lang si Mama Bear. Ha? Wandering Polo. Welcome to the club. Yung mga kababayan nating fishermen sa Zambales, humihingi na ng tulong sa mga congressmen natin. Oh. Kailangan ba yun? Kung hindi dahil sa... Ay, nako. Lily Chang, shout out. Pera ang ginamit ng China para makubkub ang bansa. Hindi tayo matatalo sa bala, kundi sa pera. Tayo talo pagdating sa giyera ng China. Alam mo, Sir Rox, ang amoy ko dyan kay Marcos, walang pinagkaiba kay Duterte. Maka-China yan, ungas na yan. Patay tayo dyan, mainit ulo ni Lily Chang. Ha? No? Kunyari lang yan, sumusunod sa US para hindi siya maamoy. Pero gusto niya ang kalansing ng pera ng China. Malaki ang binibigay ng Pogo at China. Government kay Marcos, kaya hindi sila magalaw-galaw. Ginagamit lang niya si Duterte para siya ang kunwari hero at pinapalakpakan. Ang totoo, kumikita din siya sa sindikato ng China. Ang amoy ko, yung mga investigasyon niya, nila Franz Castro, Raul Manuel at Rizal Tiberos, ay ang Interpol nasa likod niyan.
nakikisaw-saw lang yang si Marcos para hindi siya mabuking. Pero tingin ko, malapit nang magwakas ang eksena ng mga yan. Aalingasaw din yan. Sino naman ang sa'yo, Lily Chang? Siyempre, sasang-ayon ako sa'yo. Dahil sa magaling din, para ring Wala namang hindi magaling na nandito. Oo, bawal nga kasi tanga, diba? Al Olalia, shout out. Kulang pa ang buhay ni Digunggong na ibayad para sa ginawa niyang katarantaduhan sa bansang Pilipinas. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Totoo yan. Ang problema, hindi nga kaya ipatawag na Senado at Kongreso. Putik yan. Alberto Olaero. Aroke, ano kaya ang nasa isip ng mga member ng mga follower Diyos at makapangyarihan? Si Kibuloy? Mapa-stop niya ang lindol? Bakit siya nagtatago? Ang nagtatago, ibig sabihin, may nagawa siyang kasalanan at sa batas. Kung wala siyang kasalanan, harapin at patunayan niya, Karoke. Ano nga, Alberto, ang gusto niya, haharapin niya yan sa korte sa Davao. Doon lang, wala nang iba. Oh. Di ba? Yung nga, may matigasan ng kanyang abogado si Turon, si Turion, na yung mga kaso raw na nabuksan ngayon, na-dismiss na sa Davao. Binuksan lang daw uli. Diba? Yun na piano ni si Turon si Turion, David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karoke at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Kung ano-ano ang pinagtututuunan ng pansin ng ating gobyerno, puro pagkakakitaan nila ang nasa isip. Di man lang makaisip kung gumawa ng solusyon para lahat ay masaya. Kumbaga po ay win-win solution. Di po sagot ang jeepney modernization dahil nga po kaawawa ang mga problem driver na walang pambili ng makabagong jeepney. At saka meron naman po mas murang alternatibo jeepney na gawa sa Pilipinas. Pero ayon sa mga manufacturer ay ayaw bigyan ng approval ng gobyerno. Bakit kaya? Dahil siguro mababawasan ang komisyon nila sa mga tsekwa. Kailan pa kaya titino ang gobyerno natin? Bigat ng tanong mo na yan, David. Kailan? Wala na. Ako, sa tatadya ko, wala na. Bagong Pilipinas. Bago na yung Senate building. 23 billion. Dati 8 billion. Nak ng puti ko. Marcelino Santa Ana, shout out. Marami kasing bobotante. Marami kasing bobong botante sa Pilipinas. Karamihan nga dyan, lalo na yung squatter, araw-araw gusto merong eleksyon. Totoo. Tapos, ang iboboto, yung mga bibigay ng parang pangmerienda, kaya yung may utak, damay sa maraming talagang mahirap sa atin. Totoo yan, Marcelo Santa Ana. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Scalona, shout out. Sabi ni Friend Shervin, Impong Basyang Team Teadeli is in the house po. As always po, Sir Rox, ready to aim and fire. Kasama pong nakikiisa para kahit man lang po sa pagbanat sa pagkuda, makabawi po tayo sa mga mapang-aping hindoropot ng ating gobyerno. Nakikiisa sa buong Team Rocky Warriors, maging daan at tagapagtanggol po mula po sa kalawakan at nagmula pa po sa bundok ng tralala. Sa totoo lang, Sir Rox, minsan nakakapagod na rin po kasi wala naman po tayong makitang pagbabago. Meron na, Prince Shervin. Ayan, binago na yung hymn ng Lupang Hinirang at saka ng ating nakalimutan ko na naman tuloy yung Panatang Makabayan. Ano? Asa na?
Mas lalo pa pong lumalala bawat araw. May mga kahindik-hindik na ganap po at mga pagsabog kahit ano pa pong sawata, mapa bunganga o sandata o armas ng hustisya at batas. Wala pong epekto kasi po ang lahat po ay palaging may katapat na tawag tamang halaga, Sir Rox. Totoo yan. Kahit pa po pinakahindik-hindik na krimen, alam po ng buong mundo, Sir Rox. Ang hustisya po natin ay napakawalang kwenta at napakamura lang. Pera lang po palagi ang katapat. Totoo yan. Pilipinas po nating minamahal, mga kababayan po at mga kapatid. Meron pa po ba at kailan po talaga magkakaroon ng laya na tayo po ay makalilipad ng malaya at may taas noong makapagmamalaki sa buong mundo? I'm proud to be a Filipino. Naku, Tia Deli ka. Wala na yan. Anong malaking buong mundo? I'm proud to be a Filipino. Sus Maria Joseph. Wala na, Tia Daily. Wala na pag-asa. Diyos ko. Yan na lang masasabi ko dyan, Tia Daily. Diyos ko. Ellie, shout out. Tama ka, Boss Rox. Noong puro US warship ang makikita dyan sa West Philippine Sea dahil sa mga 12 senador na nagpasara sa mga US bases, puro mga barko na ng China ang pumalit. Mismo! Yung pala, wala naman kayo ibubuga. O ngayon. Pero anyway, nandiyan na naman ang Amerika. Handa tayo pagtanggol. Kaya lang, wala nga. Hinintay pa ni His Excellency na meron daw mamatay para magamit ang Mutual Defense Treaty. Diba? Shelly Jaser, shout out. Ay, naku, Karoke, totoo yan. Ang kaisa-isa nating sariling gawa at pinagmamalaki na buong mundo na tayo lang ang meron. Gusto pang tanggalin ng presidente natin. Bukod tangi siya lang ang naging presidente na pinaggigilan na alisin ang jeep na yan. Na pag-iiwanan na tayo sa buong Asia. Inuuna kasi ang pagnanakaw ng mga politiko. Yung mga jeep na sobrang luma na naglalabas ng maitim na usok, di wag nilang payagang bumiyahe. Totoo. Alam natin kasi kung bakit magkakapera na naman sila dyan. Totoo. Tsaka yun nga, meron naman yung emission test. O, pwede naman i-calibrate yung mga nozzle tip ng mga diesel na jeep para hindi at kung wala nang remedyo, palitan na yung makina. Kung hindi na kaya ng overhaul, bumili ng bago. Pa-repair. O, pero hindi, para palitan mo ng bago na made in China. Karamihan yung mga makina ng mga diesel, no? Mga Isuzu. Made in Japan po yan, eh. O, papalitan mo made in China na makina. Shelly Jaser ulit, oh. Yung mga SAP na yan, na lumusot kay Kibs Carox, nasa leader nila yan. Kung tutuusin, kaya nila hanapin dyan. Siyempre, kung anong utos sa kanila, yun ang gagawin nila. Malamang totoo sinasabi ni former Senator Trillanes, malaking sindikato ang mga nasa Davao. Totoo yan! Maski ito si Kibuloy, sindikato to. Hindi gonggong si Digong, para maniwala si Digong sa mga pinagsasabi ni Kibuloy na siya ang appointed saan. Hindi yan tanga. Diyos nga, minumura eh. Si Kibuloy pa paniwalaan yan. Si Kibuloy, ginamit niya yan. Sa totoo lang, baka yan yung mga pinagtatayo, Prayer Mountain, Glory Mountain, kung ano-anong mountain. Pag yan, malamang sa alamang, ha? Pag yan talaga, hinalughog yan. Mangangamoy yan. Nang napakabaho. Sa totoo lang. Oo. Sa totoo lang. Friend Shervin sa peda ulit, oh. Minsan po, Sir Rox, dahil po sa mga nakikita nating ganap, araw-araw laman po ng TV News
at social media. Minsan po, mapapaluha ka po sa habag sa ating mga kawawang kababayan. Totoo yan. Kung sino pa po yung kahit isang tuka, siya pa pong pinag-iinitan ng mas nakararaming kawani ng ating gobyerno. Sa halip po mag-isip paano po sila matutulungan, mas lalo po silang talagang pinadadapa at inilulublob po sa kahirapan. Totoo yan, Tia Delica. Hindi po tayo makabangon-bangon at kailanman po, Sir Rox, di na po tayo makakabawi hanggat ang ilan po sa mga taong gobyerno di po natin nilalahat. Sana po ang tamaan bato-bato sa langit, wag pong masungit at magalit. Puro po ganid, puro po pagnanakaw at pagsasamantala sa kaban ng bayan. Puro po bayaran kasi po wala po talagang imposible. Kaya po lahat ng kriminal mula po sa ibang bansa, lalo po sa Tiengwa, nilusob na po tayo kasi alam po nila napakabulok po ng ating sistema. Lahat po walang imposible if the price is right. Totoo yan, Tia Delica, ha? Kaya masasabi lang po, Sir Rox, napakalayo pa po talaga ng umagang kay ganda. Wala, malabo yun para sa ating mga naghihirap na kawawang kababayan. Buti nga ikaw nandiyan kayo sa ibang bansa, ikaw friend kay. Oo. Ang puso ko po at isipan ay nakikiisa po sa lahat ng ating mga kawawang kababayan na sobra pong aping-api pero wala pong magawa. Wala. Kapwa ko Pilipino, kumikitil po sa kanilang dignidad at karapatan. My heart and prayers goes out to all our kababayan na dapang-dapa na po puro kaapihan at mapagsamantalang kapwa mo po Pilipino. Pero may Diyos po tayo. Yun. Kapit lang po at wag po tayong susuko. Ang lahat po ng sobra kakalusin po ng ating dakilang Panginoon. Lahat, friend, may katapusan. Hindi lang natin alam kung kailan. Friend Sherwin ulit, si Rox at mga Team Rocky Warriors, pasensya na po palagi sa inyong impong basyang Deli. Ang habo po palagi ng comment. Di ko po lang po kasi napigilan ng aking emosyon. Pasensyahan nyo na po ako. Mapagmahal po pero isang malupit na nobelista. Sumagot si Al Olalia. Best regards, greetings, and shout out, Tia Deli. Mabuhay po. Michael, shout out, Uy, salamat, Michael, Salamat talaga. Sumagot siya, Worry not, we like your comments. All is well. Sometimes, iba-ibang anggulo lang. At iba-ibang bayan, ay iba-ibang bansa tayo naroon. Basta ang totoo lang, love warriors. Ayan, Anak Marilo Pabian sumagot din. Tia Deli, impong basyang, we always love to hear your matinding comments. Always remind me my 2 collabs in heaven. Take care po. God bless you. Of course, keep well. Your Rayuma po. Okay, tamo, Tia Deli ka Basta dito masaya tayo mga boss, Totoo lang. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening Good evening, Sir Rox. Yan namang mga inchik na yan, karamihan talaga dyan, mga illegal. At nakita kasi nila na nabibili ang nasa katungkulan dito. At kapag pera na nasa harapan, kahit alam nilang bawal ito, okay lang. Lalo na yung nasa immigration at yung nasa PSA, wow! If the price is right, may birth certificate ka na agad. At pwede ka nang magka-passport. Ganyan sa Pinas. Kaya dumami mga yan dito kasi alam nila na madaling mabili ang Pinoy. Diba, Sir Rox? Mismo! Kaya nga si Kabayo, mantakin mo,
Nakatakbo pa. Kalat ni. Yung ating idol, si anak daw siya ni kapatid niya raw si Bongbong Marcos. Ago. Ay, kumulay. Friends, share me sa pedo ulit. Sir Rox, huwag ka po mag-alala. Huwag ka po mawawala ng pag-asa. Buhay pa po kasi si Kibulo. May pag-asa pa tayong maambunan ng ayuda. Wala na yun, baka pinatay na yun eh. Kaya daily, sa totoo lang. Elizabeth Iscari ulit oh. Yan namang pagrarally ng mga yan dyan sa Chinese Embassy. Tama kayo, Sir Rox, na wala namang magagawa yung protesta na yan. Kailangan talaga lang malaman lang ng mga inchik na yan na di tayo pabor sa ginagawa nila pangbubuli sa ating karagatan. At kawawa ang mga mangingisda dyan. Kaya dapat lang maging matapang ang BBM na yan para ipaglaban ang ating karapatan. Matapang naman siya, protesta. Diplomatic protest. Ganun lang yun. Di ba? Elizabeth Iscari ulit oh. Ito naman ginagawa nilang face out sa jeep natin. Diyan sila mali. Dapat nga tulungan nila itong mapaganda ang bawat makina nito kapag luma na. At pati yung kahan nito para naman di mawalan ng trabaho ang mga yan. Hay, sabi niya. Talaga. Raul Villanada, shout out ah. Dito yung Kuya Rox, at yung may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit oh. Sa paghihirap nating lahat na mamamayang Pilipino, pag ba naman bumoto pa kayo ng mga katulad nila Bato, Bongo, Tol, Robin, ngayon, parating Philip Salvador at Willie Rebillame, wag naman kayong magdamay mga tangang butan. Rodelia Alpilor, shout out ah. Oo nga po, Sir Rox, kailan po kaya matatapos ang ganyang sistema, Sir? Bakit ano pa gustong patunayan ni PBBM? Sobra ng ginawang kasamaan ng mga Dutertaning. Ano ba, BBM? Gamitin mo na ang kamay na bakal mo para sa ating inang bayan. Sir, pasensya kung mahaba ang message ko. Sobra kasi ang tiyaga sa pagdarasal. Pasasaan pala may hangganan. Ingat po tayong lahat, mga kabosing. Sir, God bless po. God bless, Rodelia. Elizabeth Iscari ulit oh. Ito namang Alipores ni Kibuloy. Wow ha. Akala nila believe kami sa inyo. Mga taga-mental kayo. Mga nakawala. At ito namang mga pulis na sumalakay para i-issue ang warrant of arrest. Ay, sobra ang lambot ninyo. Sayang pinapasweldo sa inyo. Yan ang hirap dyan sa mga pag-aresto kay Kibuloy. Takot ata sila sa mga pakawala. Pakawala lang yan ng mga tao ni Kibuloy. At syempre, si Digong, imbis na mahuli, kayo pa ang nagago dyan. Ang hina talaga ng enforcer natin. Diba, Sir Rox? Nabi mo eh. Christian Chengnak, shout out ah. Have a nice evening po, Ty Rox, and to all ka-warriors. Napanood ko nga po ang rally sa consular ng Chingot Embassy. Di ba? So, pagod lang sila dun. Christian Cheng ulit to. At si Extra no, wait pa niya na may matigok na Pilipino sa pinaggagawang yan ng mga Chingot. Kunwari pa itong si Ecstasy na puro diplomatic ang sasabihin mo. Nangingilag ka lang sa ka-unitives mo. Yun naman talaga ang totoo, di ba? Di ba ga? Ted, shout out Ted.
Masyado ng nakukulapulan ng peste ang Pilipinas dahil sa usaping inchik. Napakarami ng perwisyong nagagawa sa Pilipinas. Dapat tuldukan na ito ni BBM. Sobra na ang pagpapahirap sa taong bayan ang ginagawa nila. Ang hirap kasi dyan ay maraming traidor na politiko at kampi sa inchik. Buwisit. Totoo. Maghahanap ka pa ba naman, Ted? Si Digong tsaka si Sara, mga Duterte, o diba? Ano tawag mo dyan? Nag-react si Sara sa ginawang pag-aresto, ipag-serve ng warrant of arrest. Kikibulog, oo. No. Tapos doon sa China no comment ka. Tapos, tiwala sa'yo si Marcos. Kaya wala Christian Cheng ulit If dati po Tyrox, mula ng iluklok ni Marcos ang sarili niya diyan sa Malacanang, ang sagot niya parati, every time na manghaharas ang mga Shengot, neutral. Ngayon naman, kunwari, diplomatic, gusto ka laang talaga na sa ngata si Marcos. Nag-i-enjoy ka mag-speech kasi pamodo-modo ka na lang ng boses mo. But the truth is, di mo talaga kayang suwagin ang ama ng pinaka mamahal mong partner in crime, manhid na atsara. Christian Cheng ulit Dito naman po sa protesta ng mga kawawang jeepney drivers, tama po kayo tay, problema na nga ng karagatan, problema pa rin sa kalupaan. Pero if talagang aaksyon ng seryoso nasa palasyo, masusolusyonan ang problema at kahirapang ito dito sa kalupaan at karagatan. Kaya lang ang nasa Malacanang parang until now nakikiramdam. At yung sabi nyo nga po Tyrox na siguro dapat daanin sa botohan ang modernization ng jeep. Di po kaya pati ang botohan ng jeep ni modernization mapasok pa rin na sindikatong mandaraya. Hindi malayo yan katulad na nangyari sa last summer of 2022 election. Bye po. Maraming salamat. God bless po. God bless, Christian Cheng. Ted ulit Sa paniwala ko, lahat ng mga politiko nakikinabang sa pogo. Puwera lang si Senador Risa Ontiveros at iba pang makabayang politiko na tulad nila Risa. Totoo. Librado Ludovico, shout out Correct ka, Karox, kasi mayroong mga opisyal ng bansa na naghudas kaya kawawang Pilipinas. Totoo. Emily Capistrano, shout out Hello, Karox. Tunay ba kawawa ang mga Pilipino? Mga sinasabi ni Kaper Silapid ay totoo. Keep safe, Karox. God bless the Philippines. God bless Emily Capistrano. Ted ulit hanap buhay sa karagatan at kalupaan dulot ng mga Pilipino dulot sa mga Pilipino ay kahirapan. Saan na pupunta ang ating kababayan? Sa kabundukan na wala ding katiyakan dahil sa dulot ng mga kaguluhan doon gawa ng mga taong may sarili ding pinaglalaban laban sa gobyerno. Ang issue sa West Philippine Sea ay may solusyon sana pero ayaw gawin ng gobyerno na ito. Humingi ng tulong sa United Nations para matigil ang China sa ginagawa nila. At itong transport group sa loob nila mismo walang pagkakaisa. Kung talagang ayaw nila, sana lahat ng mga presidente ng mga transport group sa buong Pilipinas ay nagkakaisa na walang sasali sa consolidation. Anong magagawa ng gobyerno kung lahat sila ay magkakaisa? Ang problema, mukhang nagapang din sila isa-isa at ito ang nangyari. Mukhang isa o dalawang transport group na lang ang lumalaban. Korupsyon sa hanay nila
at sa gobyerno ang nagpahina sa kanila. Totoo yan, pwede yan. Marilu Pabiano, sabi niya, good day po tayo at sa mga ka-warriors. Pagbati po ng happy and true Independence Day. Masarap pa din lasapin na may inang bayan tayo to be proud as a Pilipino kahit na marami ang taksil sa bayan. Nagpapanggap lamang at wala sa gawa, lalo na sa mga issue sa ngayon na nakakapiga ng puso. Well, never nilang mararamdaman ang mga nasa laylayan kasi never silang naranasan ito. Nawa, magkaroon na tayo ng mga makabayang leader na sabat ng bansa. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Sumagot si Federico Mandaco. Masarap lang pakinggan yung katagang Independence Day, pero malaya ba tayo? Lalo tayong sinakop ng kahirapan dahil sa mga politikong gahaman at walang pagmamahal sa bayan. Dahil sa kanila, unti-unti na tayong nasasakop ng China. Dahil sa pera nila, sa kalupaan at karagatan. Nakakatakot isipin na nandyan na sila. Pati komunikasyon at power supply natin ay malaki na daw ang mga share di umano ng mga Chinese businessmen. Ayon yan sa mga balita. Kaya hanggat nadyan ang mga politikong kurap at mga taong panig sa kalaban ng bansa, mahirap sabihin na tayo ay malaya. Tanging Diyos lang ang makapagliligtas sa atin para tayo ay maging malaya. God bless po at sa mga ka-warriors. Totoo yan, Federico Mandac. Sumagot si Marilu ulit, I can feel your sentiment, ka-warriors. Nawa, magsama-sama tayong mamamayan para ipaglaban ang nag-iisang bansa, ang nag-iisa nating bansa. Always looking forward na makauwi sa ating bansa na malaya pa din. No? Federico Mandac ulit dapat may ultimatum na ang DOJ kay Kibuloy kung talagang gusto nila itong hulihin. I-secure lahat ang property ni Kibuloy, mag-issue ng dead or alive, shoot to kill, lahat ng haharang, arestuhin at kasuhan. Tingnan natin kung hindi lumabas sa lunggayan. Kung buhay pa nga yan. Dahil nabalita na nagpakamatay daw, sabi sa balita. Totoo. Nagpakamatay o pinatay. Reynaldo Gonzales, shout out Tama si Ka Percy. Kukutain lang ng mga PLA ang Pogo Hub sa Pinas. Kaya ayan na ang prueba mismo, mga uniform ng opisyalis ng PLA nakita sa raid sa Porac. O ano pa ba para hindi pa maipasara Pogo? Kailan pa kung kailan sakote na tayo, saka tayo kikilos. Mainam na preparado kaysa magmukha kawawa ang bansang sinilangan. Totoo yan, Reynaldo Gonzales. Michael. Uy, salamat Michael Oo. Hindi ko nababanggitin ng presyo. Basta salamat. Oo. Malaking tulong ito, Michael. Totoo yan. God bless na lang, Michael. 3JC Hope, shout out. Si Rox, sobrang busy lagi ang lola mo, kaya di maka-comment sa vlog mo. Pero eto, kahit papaano, nakakasingit. Pumunta ka sa farm, nakita ko yung Facebook mo, pumunta ka sa farm ni yung Ortrich Farm. Yun, di mo pala alam ko punta ka ng punta Kay Alice Goo yun. Oo, ang yaman yan, marami siyang farm, nakakalat sa buong mundo. Na yung napuntahan ng Ostrich Farm, kay Alice Goo yun. 3J Show po. Si Tebes, ano bang nangyari? At nahuli na naman, sabi ni Ka Enzo.
27 minutes lang ang naging kalayaan niya. Paano ba yan? Haring Roque. Magbubunyi ka pa ba? Hay, sabi ko naman, kapag ang tadhana ang gumalaw, lagot kayo. Totoo yan. Magsasang oras na tayo mga friend. 3JC ulit. Si Rox, kahit pa hindi mahuli si Kibs, basta ako, tiwala akong mahuhuli rin yan. Sabi nga, you can run but you can not hide. Mahuli at mahuli yan. Pati yan si Diggs. Susunod na rin niyang pwedeng pahirapan pero mahuhuli rin yan. Kasi nga, ang tadhana, harangan mo man ng sibat, di tatalab. Totoo yan. 3J show ulit Yan si Kimo, tawa-tawa na. Ewan ko ba, anong sumagi na naman sa utak niyan? Kung meron naman. Sige nga, makipag-usap ka nga sa China. Ano naman ang sasabihin mo kung wala ka i-commit sa China, baka sipain ka pa ni Xi Jinping. Wala naman pala siyang mapapala sa'yo. Bakit sasayangin ni Xi Jinping ang oras niya sa'yo? Bakit? Baka kala ni Kimo, makukuha niya Xi Jinping sa pabigo-bigote. Baka ahitan ka niyan. 3J show ulit. Ako, Sir Rox, gustong-gusto ko si Kimo ay makipag-usap sa China. Tignan natin kung talagang tigasin siya. Tignan natin kung talagang may magagawa siya. At tignan natin ang consequences ng gagawin niya. Baka naman laway lang yan. At di naman niya talaga gagawin. Ngaw-ngaw lang. Siyempre, yun lang yun. Papasikat lang si Kimo. Si Kimo parating gustong pumapil Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Michael, salamat ulit, my friend. God bless po. Hanggang bukas po muli. Oo. Ay, Lord. Ewan. Bagay, hanggang humihinga, may pag-asa. Yun, kapit. Dasal. Pero, nakakalungkot pong isipin. Wala po akong nakikita Kayo ba? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.